Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ako ay labis na natutuwa na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, lagi tayong hinahamon na palakasin ang ating ugnayan sa Diyos, lalo na sa mga panahong tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at pagsubok sa ating mga buhay. Ngayon ating pag-uusapan ang isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang panalangin ng awit 23 at 91 para sa pagpapagaling. Sa ating mga buhay, hindi maiiwasan na tayo ay makakaranas ng sakit, kapighatian at mga hamon sa kalusugan. Ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil sa kanyang mga salita, mayroong tunay na kapayapaan at kaligtasan na nag-aantay para sa atin. Ang awit 23 ay isa sa mga pinakapopular na taludtod sa Biblia, kung saan sinasabi natin na ang Diyos ang ating pastol at sa Kanya, wala tayong dapat ikabahala. Isang napakagandang paalala na kahit sa gitna ng mga pagsubok, Siya ang ating gabay at nagbibigay ng kapayapaan. Sa kabilang banda, ang awit 91 naman ay nagsasaad ng proteksyon at katiyakan ng Diyos sa Kanyang mga tagasunod. Sa mga taludtod na ito, tinutukoy ang Kanyang mga pangako ng kaligtasan sa mga nagtataguyod ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang mga salitang ito ay tila isang balabal na nagbibigay ng init at saya sa ating mga puso, na nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya na may buong tiwala at pananampalataya. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong hikayatin kayong maging aktibo sa ating talakayan. Kung mayroon kayong mga karanasan o katanungan tungkol sa mga awit na ito, huwag mag-atubiling ipahayag ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang ating komunidad ay isang lugar ng suporta at pagmamahal, kaya't ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga sa lahat. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, bakit hindi nyo kami samahan sa ating paglalakbay sa pananampalataya? Mag-subscribe kayo sa aming channel upang maging updated sa mga susunod na mga mensahe at talakayan tungkol sa ating Diyos at sa Kanyang mga salita. Ngayon, bago tayo lumalim sa ating panalangin, nais kong ipaalala sa inyo na ang mga awit 23 at 91 ay hindi lamang simpleng mga taludtod. Sila ay mga pangako ng Diyos na nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa Kanya. Habang ating binibigkas ang mga salitang ito, ating buksan ang ating mga puso at isipan. Ipagdasal natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay na may mga pangangailangan sa kalusugan at kalagayan. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, takot at pangarap. Sa ating pagninilay-nilay sa mga awit na ito, ating pag-isipan ang mga salitang, ngunit ang sino mang tumawag sa Kanya ay makakatagpo ng kanlungan. Ano ang kahulugan nito sa ating mga buhay? Paano natin maiaangkop ang mga pangako ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha? Ang mga tanong na ito ay mahalaga upang maunawaan natin ang lalim ng Kanyang mga salita. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, ipaalala ko na ang ating mga puso ay dapat na bukas sa pagtanggap ng Kanyang mga biyaya. Sa bawat pagbigkas ng ating mga panalangin, hangarin natin na madama ang Kanyang presensya at sa Kanyang mga salita, tayo ay mapagaling at mapanatili ang ating pananampalataya. Magsimula tayong magkakasama sa ating pagninilay at panalangin sa mga awit 23 at 91. Isang napaka-espesyal na pagkakataon ito upang tayo'y magkaisa sa pananampalataya at pag-asa. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga karanasan at saloobin sa mga komento. Samahan niyo kami sa ating paglalakbay sa pagpapagaling at pag-asa. Sa awit 23, 1-3, makikita natin ang napakagandang imahe ng Diyos bilang ating pastol. Ang mga talatang, ito ay hindi lamang nagbibigay ng kaaliwan, kundi nagdadala rin ng pag-asa sa ating mga puso. Lalo na sa mga panahon ng sakit at paghihirap, ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastol ay nagsisilbing gabay sa ating mga kaluluwa na nagbibigay ng liwanag at direksyon sa mga madidilim na sandali ng ating buhay. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa karamdaman, ito ay nagiging mahalagang paalala na hindi tayo nag-iisa. Sa buhay, madalas tayong nakakaranas ng mga pagsubok na nagdadala ng takot at pangamba. Kapag tayo ay may karamdaman, natural lamang na mag-alala at mangamba sa ating kalagayan. Ngunit sa talatang ito, sinasabi na ang Panginoon ang ating pastol
Ang isang pastol ay nagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Siya ay nag-aalaga, nagproprotect sa kanila, at nagbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Sa ganitong paraan, ipinapakita sa atin ng Diyos na sa kabila ng ating mga pagsubok, nandyan siya upang tayo ay gabayan at alagaan. Ang mga salitang, "Hindi ako magkukulang," ay puno ng kahulugan. Sinasalamin nito ang katiyakan na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, pisikal man, emosyonal o espiritual. Sa oras ng karamdaman, makikita natin na may mga tao na handang tumulong, ngunit ang tunay na tulong ay nagmumula sa Diyos. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay lakas at pag-asa sa ating mga puso. Sa mga sandaling tayo ay mahina, ang ating pananalig sa Kanya ang nagbibigay ng kasiguraduhan na ang ating mga pangarap at pag-asa ay hindi nagwawagi. Sa talatang 3, sinasabi na ang Diyos ay nagpapagaling sa ating kaluluwa at nagbabalik sa atin sa tamang landas. Ang proseso ng pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Marami sa atin ang nakakaranas ng mga sugat sa ating kaluluwa, dulot ng mga pagsubok at sakit. Subalit sa ating paglapit sa Diyos, siya ang nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan na nagdadala ng tunay na pagpapagaling. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya, ang kanyang mga salita ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay bumangon. Muli, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa ating kalagayan. Sa halip na magpadaig sa takot at pangamba, dapat nating alalahanin na ang Diyos ang ating pastol. Siya ang ating tagapagligtas na handang umalalay sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Sa mga oras ng sakit, ang ating pananalig ay ang nagsisilbing liwanag na naggagabay sa atin patungo sa ating kaluwalhatian. Minsan, ang ating mga karamdaman ay nagiging daan upang tayo ay mas mapalapit sa Diyos. Sa mga sandaling tayo ay nag-iisa o naguguluhan, ang ating panalangin at pagninilay ay nagiging tulay upang muling makuha ang ating lakas. Ang Diyos ay laging handang makinig sa ating mga dalangin. Sa Kanyang mga salita, makikita natin ang Kanyang pagmamahal at malasakit. Ang pagninilay sa Kanyang mga pangako ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagiging daan upang tayo ay makaranas ng tunay na pagpapagaling. Sa huli, ang awit 23:1-3 ay paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, nandiyan ang Diyos bilang ating pastol, handang magbigay ng gabay at kaaliwan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa sakit, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya, magdasal, at magtiwala na ang Kanyang pagmamahal at paggabay ay laging nandyan. Sa ating pananampalataya, makikita natin ang tunay na kahulugan ng pagpapagaling, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi maging sa ating kaluluwa. Ang Diyos ay may dalang pag-asa sa bawat puso na nagtitiwala sa Kanya. Sa mga panahon ng sakit at hirap, mahalaga ang pag-asa at tiwala sa Diyos. Sa awit 91:1-2, makikita natin ang pag-anyaya na lumapit sa Panginoon bilang ating kanlungan at kalasag. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng ating pangangailangan na kumapit sa Diyos, lalo na sa mga sandaling puno ng takot at pangamba. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan at nahaharap sa mga pagsubok sa kalusugan, ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na walang katulad. Ang salitang kanlungan ay nagdadala ng imahe ng isang ligtas na lugar, isang tahanan kung saan tayo ay maaaring makahanap ng pahinga. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong nadadapa at nahahagip ng mga pagsubok at sakit. Subalit, sa awit 91, inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya bilang ating kanlungan. Ang pagkilala na siya ang ating kalasag ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon na dumarating. Ang ating pananampalataya ay nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay patungo sa pagpapagaling. Sa mga sandaling tayo ay may sakit, ang ating isip ay puno ng mga tanong at pag-aalala. Bakit ito nangyayari sa akin? Ano ang aking gagawin? Ang mga pagdududang ito ay normal, ngunit sa halip na sumuko sa takot, dapat nating ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Siya ay nariyan upang tayo ay samahan at bigyan ng lakas.
Isang napakahalagang hakbang sa proseso ng pagpapagaling ay ang pagtanggap ng ating kahinaan at pag-aamin na kailangan natin ng kanyang tulong. Kasama ng tiwala sa Diyos, ang awit 23:1-3 ay nagbibigay sa atin ng mensahe ng gabay at kaaliwan. Ang pagkilala na ang Panginoon ay ating pastol ay nangangahulugan na Siya ang nag-aalaga sa atin sa lahat ng oras. Tayo ay hindi nag-iisa sa bawat hakbang ng ating buhay, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan. Ang kanyang mga pangako ay nagsisilbing ilaw sa ating landas, pinapawi ang ating mga takot, at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga pusong naguguluhan. Sa mga pagkakataong ang ating kalusugan ay naapektuhan, ang ating relasyon sa Diyos ay nagiging mas mahalaga. Ang ating mga panalangin ay nagiging kasangkapan upang tayo ay makalapit sa Kanya, humingi ng tulong at pagpapagaling. Sa bawat pag-iyak at panalangin, naririnig tayo ng Diyos. Ang Kanyang mga tainga ay bukas sa ating mga daing. Sa proseso ng pagpapagaling, maaari tayong makaramdam ng sakit at pagdurusa, subalit ang pag-asa na dulot ng ating pananampalataya ay nagbibigay ng lakas sa ating mga puso. Ang pagninilay-nilay sa awit 91:1-2 at awit 23:1-3 ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong Diyos na handang umalalay at magbigay ng proteksyon. Ang ating pananampalataya ay nagiging salamin ng ating lakas na nagbibigay diin sa katotohanang hindi tayo nag-iisa sa ating laban sa sakit. Ang Diyos ay nariyan, handang magbigay ng kaaliwan at gabay sa ating mga kaluluwa. Ang Kanyang mga pangako ay nagpapalakas ng ating loob at nag-aanyaya sa atin na patuloy na lumapit sa Kanya. Sa huli, ang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal na proseso kundi isang espiritual na paglalakbay. Ang tiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at pastol ay nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga bagyo. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay patungo sa pagpapagaling, naway patuloy tayong manampalataya at umasa sa Kanyang mga pangako. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita, kundi mga hakbang patungo sa mas malalim na ugnayan sa ating tagapagligtas. Sa Kanya tayo ay nagiging malakas at matatag, handang harapin ang anumang hamon na dumarating sa ating buhay. Onsumda, ating pagninilay-nilay sa awit 91:10-11, makikita natin ang makapangyarihang pangako ng Diyos na kasama natin sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga panahon ng panganib at sakit. Sa kabila ng mga pagsubok na ating kinahaharapin, ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos, bilang ating mapagmahal na Ama, ay ipinapadala ang Kanyang mga anghel upang tayo'y bantayan. Ito ay isang napakalalim na mensahe ng pag-asa at katatagan na dapat nating tanggapin sa ating mga puso. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa karamdaman, ang ating isipan at puso ay kadalasang puno ng takot at pagdududa. Madalas tayong nagtatanong kung bakit tayo dumaranas ng mga pagsubok, at minsan, nagiging mahirap ang pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit sa pamamagitan ng mga talatang ito, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay hindi naliligaw ng landas. Siya ay nandyan, handang umagapay sa atin, at nagbibigay ng lakas sa mga sandaling tayo ay mahina. Ang pagkakaroon ng kaalaman na may mga anghel na nagbabantay sa atin ay isang bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Ang mga anghel, bilang mga mensahero ng Diyos, ay nakatalaga upang tayo'y tulungan sa ating mga pagsubok. Sinasalamin nito ang isang malalim na pag-unawa sa pagmamahal ng Diyos na hindi siya natutulog o nagiging abala sa ating mga suliranin. Sa halip, siya ay laging handang umaksyon at magbigay ng tulong. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, ang mga anghel ay kasama natin, nagbabantay at nagtuturo sa atin ng tamang daan. Minsan, ang ating mga karamdaman ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual din. Sa mga sandaling tayo ay nadarama na tila ba ang mundo ay bumabagsak sa ating mga balikat, ang ating pananampalataya ang nagsisilbing liwanag sa dilim. Ang mga talatang ito mula sa awit 91 ay naguudyok sa atin na muling balikan ang ating tiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga alalahanin at takot, ang Diyos ay nagbibigay ng katahimikan sa ating mga kaluluwa.
Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kalasag laban sa mga negatibong pag-iisip at damdamin na nagiging dahilan ng ating pagkabalisa. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga pagkakataon na tayo ay nagiging kasangkapan para sa pagpapagaling ng iba. Habang tayo ay tumatanggap ng tulong at proteksyon mula sa Diyos, tayo rin ay hinihimok na maging mga tagapaghatid ng kanyang pagmamahal at pagkalinga sa ibang tao. Sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa, naway maging inspirasyon tayo sa iba na nangangailangan ng pag-asa. Sa mga pagkakataong tayo ay nagiging matatag sa ating pananampalataya, nagiging liwanag tayo para sa iba na maaaring nawawala na ng pag-asa. Ang awit 23:1-3 ay nag-aalok ng karagdagang liwanag sa ating pagninilay. Ang Panginoon ay ating pastol, hindi tayo magkukulang. Sa kanyang mga bisig, natatagpuan natin ang tunay na kaaliwan. Ang mga pangako ng kanyang gabay at pag-aalaga ay nagbibigay ng lakas na kailangan natin upang harapin ang bawat hamon. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagdurusa, mayroong mas mataas na layunin ng Diyos sa ating mga karanasan. Ang ating mga pagsubok ay may mga aral na dapat matutunan at mga pagkakataong dapat samantalahin upang lumago sa ating pananampalataya. Habang tayo ay naglalakbay sa landas ng pagpapagaling, mahalagang ipagdasal ang ating mga pangangailangan at ang mga pangangailangan ng iba. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sa ating mga panalangin, naway maging bukas ang ating mga puso sa kanyang kalooban at magtiwala na ang kanyang mga plano ay laging mas mabuti kaysa sa ating mga inaasahan. Sa mga susunod na sandali, tayo ay mananalangin, hinihiling ang patuloy na paggaling, proteksyon at gabay mula sa ating Diyos na buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas at manunubos. Sa iyong harapan, kami ay nagpapakumbaba, nagtatangkang ipahayag ang aming mga saloobin at damdamin, lalo na sa panahon ng sakit at pangangailangan ng pagpapagaling. Sa aming mga puso dala namin ang mga kapatid na nahihirapan, nagdurusa at nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay. Sa awit 23 sinasabi mo, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, sa mga pagkakataong ang aming mga katawan ay humihingi ng kaginhawahan, kami ay nagtitiwala sa iyong pangako. Ikaw ang aming pastol na nagmamasid at nag-aalaga sa amin. Itinataas mo ang aming mga ulo, pinapawi, ang amis mga takot at pinapasigla ko ang amis mga espiritu. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, natatagpuan namin ang kaligtasan at kapayapaan. Kailangan namin ang iyong liwanag upang magbigay ng lakas sa aming mga kaluluwa, upang muling bumangon sa mga pagsubok na aming hinaharap. O Amang Banal, sa awit 91, ipinapahayag mo ang iyong proteksyon at pagmamahal. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sa mga sandaling kami ay naliligalig at naguguluhan, kami ay lumalapit sa iyong lihim na dako, kung saan kami ay ligtas at tahimik. Nais naming maranasan ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan na higit pa sa lahat ng kaalaman na nag-aalis ng takot at pangamba. Sa mga salot at karamdaman na umaabot sa amin, kami ay nagtataglay ng pananalig sa iyong mga pangako ng pagpapagaling at kaligtasan. Panginoon, sa bawat sakit na dinaranas ng aming mga mahal sa buhay, kami ay humihiling ng iyong pagkilos. Sa mga oras ng panalangin, ang aming mga puso ay nag-aalay sa iyo ng aming mga pag-asa. Nais naming ipagdasal ang mga may karamdaman na sa kanilang mga pagsubok ay maranasan nila ang iyong pagmamahal at kapangyarihan. Sa mga pagkakataong sila ay nanghihina, bigyan mo sila ng lakas at tibay. Itaguyod mo ang kanilang mga katawan at kaluluwa at hayaan silang maramdaman ang iyong mga yakap na puno ng pag-asa at kaginhawaan. Naway dumaloy ang iyong pagpapagaling sa mga sugat ng aming mga kapatid. Sa bawat paghinga, ipaalala mo sa kanila na sila ay hindi nag-iisa. Iyong iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw at ang iyong presensya na nagbibigay lakas sa kanilang mga puso. Sa mga pagkakataong ang kanilang mga isipan ay naguguluhan, naway dalhin mo sila sa katahimikan ng iyong pag-ibig. O Diyos, sa bawat pagsubok,
Kami ay nagtitiwala sa iyong plano. Sa mga pagkakataong hindi namin nauunawaan ang dahilan ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong matuwid na daan. Naway maging kaalaman at lakas ang mga pagsubok na ito, hindi lamang para sa amin kundi para rin sa mga tao sa aming paligid. Kami ay nag-aalay sa iyo ng mga tao na may mga sakit na tila walang pag-asa. Sa iyong mga kamay, lahat ay posible. Naway maganap ang iyong kagalingan sa kanilang mga katawan at isipan. Sa bawat pagdapo ng iyong liwanag sa kanilang mga sugat, hayaan mo silang maramdaman ang iyong pag-ibig na nag-aangat at nagbibigay buhay. Sa mga oras ng pag-aalala, naway ipaalala mo sa amin ang mga pangako ng awit 91 na kahit anong mangyari, ikaw ay kasama namin. Ang mga anghel mo ay nakatalaga upang magbantay sa amin at sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging gabay ang iyong mga salita. Tulungan mo kami na itaas ang aming mga mata sa iyo at sa halip na tumingin sa aming mga problema, matutunan naming tumingin sa iyong mga pangako. Hayaan mo kaming maging mga daluyan ng iyong liwanag at pag-ibig, lalo na sa mga pagkakataong may mga tao sa paligid na nangangailangan ng pag-asa. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at nadidiscourage, bigyan mo kami ng mga tao na magiging katuwang namin sa paglalakbay na ito. Ipagkaloob mo ang aming mga puso na maging handang tumulong at magbigay ng lakas sa mga nangangailangan. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, naway madama nila ang iyong pagmamahal. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, nag-aalay ng aming mga panalangin at pag-asa sa pagtitiwala na sa bawat salita, sa bawat paghingi, ikaw ay naririyan, nakikinig at umaakto ayon sa iyong kalooban. O Diyos na puno ng pagmamahal at awa, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok at mga hamon ng buhay, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, nais naming maramdaman ang iyong presensya na nagbibigay lakas at kapanatagan. Panginoon, sa mga oras na kami ay naguguluhan at naliligalig, naway iparamdam mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay nagbibigay ng kaginhawahan sa aming mga puso at isipan. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon at muling maniwala sa iyong mga pangako. Naway maging matatag ang aming pananampalataya kahit sa mga oras ng kadiliman at pagsubok. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay nag-aalay ng mga pangalan ng aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay. Sa mga may sakit, naway dulutan mo sila ng kagalingan at lakas. Sa mga may kaloob na magbigay ng kaginhawahan, tulungan mo silang maging daluyan ng iyong pagmamahal. Ipagkaloob mo ang kanilang mga puso ng tapang at pag-asa sa bawat araw na sila ay naglalakbay sa kanilang mga pagsubok. Hinihiling namin na ang iyong mga anghel ay magsilbing tagapagbantay sa kanilang paligid. Naway ang bawat pagdapo ng iyong liwanag sa kanilang mga buhay ay magdulot ng pag-asa at kalakasan. Sa mga pagkakataong sila ay nag-iisa, ipaalala mo sa kanila na ikaw ay naroroon, handang umalalay at magbigay ng lakas. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw, at sa bawat hakbang nila, naway maramdaman nila ang yakap ng iyong pagmamahal. O Diyos na nagtuturo ng tunay na pag-ibig, naway maging inspirasyon kami sa iba. Sa aming mga salita at gawa, naway madala namin ang iyong liwanag sa mga tao sa paligid namin. Sa mga pagkakataong may mga kapwa kami na nalulumbay at nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming maging boses ng iyong pagmamahal. Ibigay mo sa amin ang mga tamang salita upang makapagbigay ng lakas sa kanilang puso. Sa mga oras ng pagsubok, naway maging matatag ang aming loob. Itinataas namin ang aming mga mata sa iyo at sa halip na tumingin sa mga problema, matutunan naming pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangako. Naway maging matibay ang aming pananampalataya sa mga bagay na hindi namin nakikita at magkaroon kami ng tiwala na sa bawat laban na aming hinaharap, ikaw ay kasama namin. Amang banal, sa bawat pagkakataon na kami ay nalulumbay, naway iparamdam mo sa amin ang halaga ng aming pagkakaibigan at pagmamahalan. Ipagkaloob mo ang mga tao na magiging katuwang namin sa aming mga paglalakbay. Sa bawat ngiti at yakap na aming ibinabahagi, naway maging daluyan ito ng iyong pagmamahal sa aming mga kapatid. Kami ay humihingi, O Diyos, na ang mga sugat sa aming mga puso ay mapagaling mo.
Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway dalhin mo kami sa katahimikan at kapayapaan. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa mga pagkakataong kami ay tinatangay ng agos ng buhay. Sa bawat pagsubok, kami ay nagtitiwala sa iyong dakilang plano na higit pa sa aming kaalaman. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nais naming ipagkaloob ang aming mga pangarap at pag-asa sa iyo. Sa bawat salita ng aming mga panalangin, naway maramdaman mo ang aming taos-pusong pagninilay at pagtitiwala sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at manunubos, kami ay humihiling at nagtitiwala. Amen. Sa ating pagwawakas, nais kong tayong lahat ay magnilay-nilay sa mga salita ng awit 23 at awit 91. Ang mga taludtod na ito ay puno ng mga pangako ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa, lalo na sa mga panahong tayo ay dumaranas ng sakit o pagsubok. Habang tayo'y nag-iisip sa mga mensaheng ito, alalahanin natin na ang ating Panginoon ay ating pastol at tagapagtanggol. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng bagyo at lakas sa oras ng pangangailangan. Ang awit 23 ay nagsasaad na kahit na tayo ay dumaan sa madilim na lambak, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang kanyang mga pangako ay kasama natin. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa sakit, maaaring pakiramdam natin ay nag-iisa tayo, ngunit ang katotohanan ay ang ating Panginoon ay kasama natin. Siya ang ating gabay at kasama sa bawat hakbang na ating ginagawa. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay liwanag sa ating mga landas, at sa kanya, makikita natin ang pag-asa at liwanag kahit sa mga pinakamasalimuot na sitwasyon. Sa kabilang banda, ang awit 91 ay nagbibigay diin sa proteksyon ng Diyos. Sinabi sa atin na siya ang ating kanlungan at kalasag. Ang mga pangako sa awit 91 ay hindi lamang para sa mga panahon ng panganib, kundi lalo na sa mga oras ng karamdaman. Sa ating pagninilay, alalahanin natin na sa kanyang mga kamay, wala tayong dapat ikabahala. Ang ating pananampalataya ay nagsisilbing tulay kay Kristo na nagdadala sa atin sa mga biyayang kanyang ipinangako. Sa mga oras na tayo ay naguguluhan at nagugulumihanan, balikan natin ang mga pangakong ito. Maghanap tayo ng kapanatagan sa kanyang mga salita. Ang mga awitin na ito ay hindi lamang mga taludtod. Sila ay mga paalala ng kanyang walang hanggan na pagmamahal at pagkalinga. Patuloy tayong manalangin at humingi ng kanyang patnubay. Huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat sa kanya, ang pag-asa ay laging nandiyan, kahit na sa pinakamadilim na mga oras. Ngayon, habang tayo'y nagtatapos, imbitahan ko kayong dalhin ang mga mensahe ng mga awitang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Isama natin ang mga ito sa ating mga pagninilay at ipaalala sa ating mga sarili na ang Diyos ay palaging naririto, handang makinig at tumulong. Tayo ay nilikha upang maging liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Sa ating mga salita at gawa, ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Tayo ay tinawag hindi lamang upang tumanggap ng kanyang mga biyaya, kundi upang maging daluyan din ng kanyang pagmamahal sa ating mga kapwa. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay hinihimok na maging mga tagapagbigay ng pag-asa sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilya, at sa ating mga kaibigan. Ipakalat natin ang mensahe ng pag-asa at pagpapagaling. Sa bawat pagkakataon, maging inspirasyon tayo sa iba sa pamamagitan ng ating pananampalataya at tiwala sa Diyos. Kaya't sa ating pag-alis, dalhin natin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga puso. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa Kanya sa bawat araw na tayo ay Kanyang pinoprotektahan at ginagabayan. Naway ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago at umunlad, at sa bawat hakbang na ating gagawin, naway magdala tayo ng liwanag at pag-asa sa mundo. Magpakatatag tayo, magpakatatag sa ating pananampalataya at patuloy na magsikap na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa lahat ng ating mga kapwa. Amen.